Tinawag na ipokrito ni dating Senador Bongbong Marcos si Vice President Leni Robredo. Banat pa niya, si Robredo at ang partido nito ang nagnakaw ng Vice Presidency sa kanya. At narito ang unang balita. Mabigat daw sa kalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte na tanggapin ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa kanyang gabinete bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Sabi ni President, mabigat ang loob niya. Pero si Robredo tila hindi kumbinsido. I'm confused. Kasi if he is not, kasi if you say heavy heart, parang malungkot siya na nagre-resign ako. Pero di ba yung hindi sa akin pagpa-attend ng cabinet meeting, parang yung writing on the wall nga, ayaw na nila ako nandun. Agad namang napunan ang posisyong iniwan ng pangalawang Pangulo at itinalagang bagong pinuno ng HUDC si Cabinet Secretary June Evasco. Kung si dating Senador Bongbong Marcos naman ang tatanungin, matagal na raw dapat nagbitiw sa pwesto ang nakalaban niya sa eleksyon na si Robredo, lalo't sumasalungat umano ito sa mga pulisiya ng Administrasyong Duterte. Tinawag din ni Marcos na ipokrito si Robredo, kaugnay ng pahayag nito na may planong nakawin ang pagka-vice-presidente. Ayon kay Robredo, bago pa man daw abisuhang huwag nang dumalo sa cabinet meeting, may nagbabala na raw kay Robredo ukol sa planong pagsulot sa kanya ng vice presidency. Meron ng mga grupo na pro Bongbong Marcos na nagtitweet na nag-goodbye na sa akin. So yung sa akin lang, paano nila nalaman? Gusto sabihin, kabahagi din sila sa inner circle nung gusto magtanggal sa akin. Parang kino-confirm lang nito yung matagal ng warning sa amin na talagang out to get me. Parang lahat na effort talaga gagawin para matanggal ako. Sagot ni Marcos, si Robredo at ang kanyang partido umano ang nagnakaw ng vice presidency. Pambabastos at pagkukondisyon daw ito sa magiging aksyon ng Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na dumidinig ng kanyang electoral protest laban kay Robredo. Nanghihinayang naman daw si Senator Alan Peter Cayetano sa pag-resign ni Robredo. Nagkaroon daw kasi ng balance at kahit papaano'y koalisyon ang pagiging bahagi nito sa gabinete ni Duterte. Pero hindi naman daw tama na palagi na lang niyang babatikusin ang mga pulisiya ng Pangulo. If Bongbong Marcos and Leni Robredo have a fight, wag na nila idamay ang presidente. Dahil hindi naman siya kumikilos o wala siyang ginagawa. This means I must be free to speak my mind to protect you and your dreams and your future. Ang kapakanan ng ating mga anak ay matitiyak lamang ng isang gobyernong nakikinig na bukas kahit pa sa mga salungat na pananaw. Kaya't lagi nating ipaglalaban ang karapatan ng taong bayan na malayang maipahayag ang kanilang damdamin. Sasanggalan natin sila at ipagtatanggol upang laging manaig ang diwa ng ating batas. Ang tunay na hustisyang walang kinikilala, mayaman man o mahirap, nasa poder man o walang impluensya. Higit sa lahat, buong tapang tayong magmamatsyag at magbabantay nang hindi na maibalik pa ang anumang diktadurya na siyang kumitil sa libo-libong buhay noong rehimeng Marcos. We have fought this battle before and won. We will never let anyone revise our history and twist it to turn evil into good. Hindi natin hahayaang nakawin ang pagka-vice-presidente sapagkat iyon ay taliwas sa boses ng nakararami. The vice presidency is not just about one person. It is about you and your rights. What is at stake here is our collective future. Since we released our statement yesterday, many have asked, what is next? I have sensed despair and anxiety, and always that question, what will happen to us now? This is not the time for fear. It is a time for conviction. It is a time for courage. Along with many of you, I have expressed my strong opposition on issues like the Marcos burial. We still hope that the President will reconsider his position on these issues. We will continue to support policies and actions from this administration if we believe these are right and just and will benefit the least, and the lost. If they don't, we will not hesitate to dissent. Ako po'y naririto para sa inyo. Ako'y mananatili para sa inyo. At patuloy nating bubunuin ang anumang trabaho nang makapag-ambag sa adhikain ng ating gobyerno.
na solusyonan ang kahirapan at maitaguyod ang pagkakapantay-pantay. As your duly elected Vice President, I will continue to serve with all my strength and passion, confident that in the end, what is right will prevail. Ang mga naganap nitong nakaraang araw ay lalong nagpapatibay sa matagal ko ng paninindigan. Gawin natin ang nararapat kahit gaano kahirap. Maraming salamat po. Afternoon Good po. afternoon. Salima Refran of GMA7. Ma'am, can you tell us po, paano po ba talaga nangyari yung mga noon pa po ba may naranasan na po ba tayong or naramdaman na medyo hindi po tayo welcome? O ito po ba ay naranasan na lang natin eventually yung paggulong na lang po ng mga cabinet meetings? Alam niyo yung pinakaunang indication na hindi na ako welcome nung Friday afternoon. Galing ako sa Pasay, pauwi ako dito sa opisina. Nag-attend ako ng isang forum sa Palupa at Pabahay sa Pasay. Pabalik ako, tumawag si Yusek Boyet D, yung aking Chief of Staff. Sabi niya nakatanggap daw siyang isang tawag mula sa opisina ni Cabinet Secretary Jun Evasco. Ang sinasabi daw ay pinapasabi daw ni CABSEC na hindi na daw ako pwedeng mag-attend ng cabinet meeting sa Lunes. So, ang tanong ko sa kanya, aside from sa tawag, ano ba yung ibang natanggap natin? Ang sabi niya, wala na po, yun lang yung tawag. Sabi ko, yung invitation ba to the cabinet, cabinet meeting, nakatanggap ba tayo ng written invitation? Sabi niya, opo, twice nga tayo nakatanggap, kasi kanina lang na umaga, may natanggap pa tayong revised na agenda. So, ang sabi ko sa kanya, sabihin mo na kung hindi ako ipapa-attend ng cabinet meeting sa Monday, baka pwede namang isulat nila. Kasi formal na sulat yung natanggap natin na mag-attend, tapos itatawag lang nila yung bawal na pala ako mag-attend. And then, dumiretso ako dito sa opisina, medyo gabi na yon. Sabi ni Yusek D, kausap niya daw ulit, sabi daw, yung pagsulat daw sa akin is out of the question yata. Out of the question yung pagsulat sa akin. So, ang sabi ko sa kanya, sabihin mo na pag wala tayong natanggap na sulat, mag-a-attend pa din ako. Kasi one item in the agenda was a discussion of the Yolanda updates. Ano yun nasa resettlement cluster ako. In fact, the whole of Thursday afternoon, I was in Malacanang because I attended the Yolanda Rehabilitation Cabinet Cluster Meeting. Ako nga yung pinakamahabang presentation doon. Maayos lahat. Tapos all of a sudden, parang less than a day after, meron ng ganito. Parang may palitan ng pag-uusap. Sina Yusek Boyet sa kayong office ni CABSEC. Ang sabi daw, hindi daw talaga ako pwedeng mag-attend. So ako, initially I was insisting that I will attend. Kasi sabi ko, baka sabihin na remiss ako sa aking duties. Sabi niya, nakikiusap po ma'am na wag ka na talagang pumunta so as not to aggravate the situation. So ang sabi ko, what situation? Hindi naman po sinabi. So ako naman, sabi ko, pasiguro lang tayo, pero yung lahat na report ko sa Yolanda, yung dapat sanang dala ko on Monday, isubmit natin first thing on Monday. So natapos na marami kaming trabaho dito, pumasok ako no Saturday. Saturday morning, meron akong event sa Alabang. After the event in Alabang, pumasok ako dito kasi nagpirma nga ako ng napakaraming mga Certificate of Lot Award for San Fernando, Pampanga. Meron akong 616 pinirmahan. Right after ako magpirma, I received the text message from CABSEC Jun Evasco. I think every one of you saw the message already. Medyo stronger na yung words doon. Ang sabi, to desist from attending cabinet meeting starting Monday. So ako naman, medyo iba na yon. Medyo iba na yun, but I was still discussing with my staff, pupunta ba ako o hindi. Ako yung initial reaction ko, kung text message lang, pupunta pa din ako. The following day, I texted Bongo, Sap Bongo, I texted him,
Ang sabi ko lang sa kanya, I just need confirmation from the President kasi wala akong direct line kay Presidente. When I need to speak to him, I always go through Bongo. Tinetext ko siya. I sent him, I think, 3 or 4 text messages asking for a confirmation from the President. Dati naman sinasagot ako. Pero nung the whole of Sunday, hindi ako sinagot. So I texted Cabsec June Evasco. Yung first text ko pa nga, sabi ko, naghihintay ako ng confirmation from the President through Bongo, pero hindi pa ako sinasagot. Hindi din ako sinasagot until nag-discuss kami what we should do. So sinabi ko naman, ako ang instruction from Monday until hindi natin alam, hindi na ako pwede mag-attend ng cabinet meetings. Parang feel-fire na ako. Parang, kasi how will I be able to function na hindi ako mag-a-attend ng cabinet meetings? Na yung housing, alam nyo naman, is not a department. Yung HUDC is just a coordinating council of many agencies. 6 yung shelter agencies sa department namin. Dun sa 6, yung lahat ng recommendations namin, ano na ngayon, 5 months after, wala pa ding na-appoint. Ang may head lang dun sa 6, NHA, kasi yung NHA head was appointed before me. Yung NHA head ngayon was the former planning officer yata of Davao. He was appointed before me, so siya pa lang yun nandun. But all the other shelter agencies, wala pa siyang head. Ito, ilang cabinet meetings ko yata to finalo up. Pabalik-balik din kami following up the appointments. Kasi parang paano makaka-function yung shelter agencies kung wala siyang mga heads. Yung nandun, pinaresign, so holdover capacity. Pero kahit nga wala yung mga heads, nagpa-board meeting na ako sa lahat para lang umusad na yung trabaho. Pero I think parang the handwriting on the wall was already very clear. So, yesterday afternoon, nung hindi ako nakakatanggap ng confirmation from SAP Bongo and from Cabsec June Evasco, I decided to issue the statement and submit my letter of resignation this morning. Parang medyo naguluhan lang ako kasi I think yung statement yata was hindi lang naman ako pinapa-attend pero hindi naman ako tinatanggal. Parang for me, not being able to attend the cabinet meetings makes my prolonged stay as a member of the cabinet already untenable. Kasi marami kaming functions na hindi namin magagawa without the other government agencies. Kaya parang ayoko na maisakripisyo yung housing. Sobrang dami ng problema. Sobrang grabe ng trabahong kailangan gawin. Pag ganito yung relationship namin, mahirap. Yung magsasakripisyo yung tao. Ako, I want to hold on to it sana. Kasi ako naman, ang paniniwala ko, despite the differences between me and the President, makakapagtrabaho naman ako ng maayos. Basta suportahan lang. Pero with this treatment, I don't think I would be able to get the support that HUDC will need. Kaya I decided to resign. Yung dating sa akin kasi nung una, I was already being eased out. Kasi if you are not being required, if you are not being allowed to attend cabinet meetings anymore, ano yung gusto sabihin nun? Siguro kung yung sinabi sa akin, baka pwedeng hindi ka muna mag-attend ng cabinet meeting on Monday. Kasi may pag-uusapan kaming sensitive, I would have understood. Pero the first message, yung phone call was until further notice. I cannot attend cabinet meetings from Monday until further notice. Yun yung una. Yung text message sa akin, to desist from attending all cabinet meetings starting Monday. So what does it mean? Diba? So yung sa akin, ang dating nga, they are trying to ease me out. Wala na ding sense. Kasi if they don't want me there anymore, chances are I won't get the support. Pero they cleared it this morning. Sabi, last night pa yata, parang the statement was, I was not being fired, but I was just being asked not to attend cabinet meetings. Naguguluhan ako, hindi ko maintindihan.